Hello, good evening sa lahat at nandito tayo sa medyo issue na dapat bigyang pansin na kung papasukin mo yung industriya ng middleman, dapat nakahanda ka sa mga bagay na ito at dapat maliwanagan tayo ng husto na ano ba talaga ang middleman. Ito ba yung parang bumili ka ng pusa, kumuha ka ng middleman para kung sakaling umuwi yung pusa, kumbaga secure talaga siya, di ba? Na hindi na makakauwi kasi sa'yo na yun eh. Binili mo na yun eh. Tapos kumuwi, wala, thank you na naman, ibebenta ulit. Hindi ganun ang middleman. Oras na pinasok mo yung industriya ng pagiging middleman, hindi ikaw yung tao na kukuha lang ng ID, mangongolekta, gagawin mo dun, di ba? Kasi ginawa yung Gmail, aralin mo yan. Dahil iyon yung makakatulong sa'yo ng malaki para ma-secure talaga yung account. Sa bawat nakalagay dyan, kung ano yung pagkakasunod-sunod niyan, dapat may sarili kang process. Kung ano't ano man ang mangyari sa Gmail, kung maging disable man yan o ano man, dapat alam mo kung paano i-recover yan at maibigay na maayos sa buyer. Tapos, hindi na porket nagsabi lang ng okay si buyer, ibibigay mo na yung pera sa seller. Walang ganun. Kasi oras na mahina yung buyer, tapos ibinigay mo yung pera sa seller, ikakatwiran mo, nag-okay siya. Anong silbi mong middleman kung gano'n yung mindset na meron ka? Kasi tinayuan mo yan eh, namagitan ka, di ba? Ipaliwanag mo sa bawat isa, kaya mo nga pinuntahan yung industriya na yan, na i-secure mo yan dahil merong share screen. Kung alam mo man yun, makikita mo yung screen ng katransact nyo. Walang ibang tao na kailangan involved dyan. Kayo lang ni seller, ikaw, si buyer. At the point na magpapalit lang ng password, saka lang mag-stop sharing si buyer. Kailangan maalam ka sa mga ganyang sitwasyon. Pinasok mo yan, pangatawanan mo. At dapat sa isang transact, ikaw yung mas nakakaalam. Dahil i-guide mo sila eh. Hindi ikaw yung taga-hold lang. Okay na, tapos na, send ko na. Ano yun? Diba? Saka, alam nyo, hindi po malaki ang kitaan ng middleman. Sa totoo lang. Minimum, maximum, 100 lang. Diba? Pangalan mo pa nakataya. Tapos, yung transact mo, kumbaga, ano mo yan eh, trabaho mo yan. Diba? Hindi siya gawa ng iba, tapos isisisi mo sa iba. Hindi ganun. Oras na tumanggap ka ng isang trabaho, ano ba talaga, diba? Binigay sa iyo ni Lord yan, trabahuin mo, ayusin mo yan. Hindi sila nagtiwala sa iyo para panghawakan mo lang yung GCash. Nagtiwala sa iyo, nilapit nila yung Gmail nila para asikasuhin mo dahil middleman nga ang hanap nila eh. Yung mag-guide sa kanila, hindi cashier. Hindi yung hawak pera lang, walang ganun. Yan. Sana naintindihan nyo na kapag pinasok nyo yung pagiging middleman, walang cashier dito. Yun yung tao mag-guide sa inyo, ituturo yung tama at mali na dapat iniiwasan. At yun yung habulin nyo, di ba? Kung secure mong tinatrabaho ang isang bagay, madali na lang sa susunod. At kung tatayan mo yung pagiging middleman, dapat maalam ka sa transact na ginagawalawan mo. Di ba?
Kasi kung ang dami mo ng hindi alam tapos pinagpapatuloy mo na lang yan, pangit na yata tingnan yung mga ganong senaryo. Kaya gusto mong matutunan, wala masama magtanong, di ba? Tao lang din naman tayo, pero aralin mo. Iba yung nag-aral ka, natutunan mo sa ganong paraan. Rather sa tanong ka ng tanong. Kasi pag oras na hindi mo sinapuso ang isang bagay, wala rin yan. Yun lang. Salamat.